bumibigay na ang China. Mga kaalyado ni Xi Jinping isa-isang umatras. Sa unang tingin ay parang simpleng aksidente lang ang pagbagsak ng isang gusali sa Bangkok. Pero habang lumalalim ang investigasyon ay lumalabas na may mas seryosong dahilan sa likod nito at konektado ito sa mas malaking plano ng China na tinatawag na Belt and Road Initiative. Pero paano naging bahagi ng mas malawak na layunin ng isang gusaling gumuho? Tara tuklasin natin kung paano ginagamit ng China ang mga proyekto at pautang para kontrolin ng ibang bansa at bakit unti-unti na itong tinatalikuran ng marami. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Noong 2008 ay isang napakalakas na lindol ang yumanig sa Sichuan, China. Sa isang iglap ay halos 90,000 na tao ang namatay at mahigit 400,000 naman ang nasugatan. Pero ang mas nakakatakot sa trahedyang iyon ay hindi lang ang lakas ng lindol. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakaraming namatay ay dahil sa mahinang pagkakagawa ng mga gusali. Marami sa mga ito ay hindi sumusunod sa tamang pamantayan sa pagtatayo. Dito rin nagsimulang sumikat ang tawag na tofu dreg construction na isang salitang ginagamit para ilarawan ang mga gusaling malambot, mahina at madaling gumuho. Mula noon ay lumipas na ang mahigit 15 years. Natural lang na itanong kung may pagbabago na ba sa paraan ng pagtatayo ng mga gusali sa China. Pero sa kasamaang palad ay tila walang gaanong nagbago. Sa halip na matuto sa pagkakamali ay mas lumalala pa ang sitwasyon. At ang mas nakakabahala ay hindi na lang sa loob ng China nangyayari ang ganitong mga problema. Umaabot na rin ito sa ibang bansa. Nag-e-export na sila ng mga proyektong puno ng kahinaan. Samantala isang malinaw na halimbawa ng ganitong pangyayari ang nangyari kamakailan lang sa Bangkok, Thailand. Noong March 28, 2025 ay isang malakas na lindol ang yumanig sa Southeast Asia. Ang sentro ng lindol ay nasa Myanmar pero naramdaman ito sa iba't ibang bansa sa paligid, kabilang na ang Thailand. Sa gitna ng pagyanig ay may isang gusali sa Bangkok na bigla na lang gumuho. Isa lang ang bumagsak pero sapat na ito para lumikha ng takot at kaguluhan. Pero sa dami ng gusali sa lungsod ay bakit ito lang ang gumuho? At nang siyasatin kung sino ang gumawa ng gusaling ito ay lumabas na isang kumpanya mula sa China ang responsable sa construction. Dito na rin nagsimulang lumalim ang issue. Kinabukasan pagkatapos ng insidente ay nahuli ang 4 na Chinese nationals na pumasok sa lugar kung saan nangyari ang trahedya. Ang lugar ay dapat sarado sa publiko pero nakita silang kumikilos sa loob. Ayon sa mga ulat, kinuha nila ang ilang mahahalagang dokumento na may kinalaman sa proyekto tulad ng mga plano, report at iba pa. Ang paliwanag daw nila ay para ito sa insurance. Pero maraming hindi naniwala. Ang tingin ng iba, sinubukan lang nilang burahin ang mga ebidensyang pwedeng gamitin sa investigasyon. Gayun din naman, lalo pang lumala ang hinala ng publiko nang bigla na lang mawala sa website ng Chinese company ang lahat ng impormasyon tungkol sa gusaling ito. Wala na ring update. Parang sinadyang alisin ng lahat ng kaugnayan nila sa proyekto. Sa loob ng China ay ginawa rin ang lahat para hindi na pag-usapan ng mga netizen ang insidente. Sa katunayan, pinipigilan nila ang mga tanong. Pinapatahimik ang mga taong nagtatanong kung bakit isa lang ang gusaling bumagsak samantalang pare-pareho lang naman ang pagkakatayo ng iba pa. Para sa maraming Chinese, tila bumalik ang alaala ng trahedya sa Sichuan noong 2008. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit marami sa kanila ang muling nagtatanong at naghahanap ng katotohanan. Kaugnay pa nito ay naglabas ng pahayag ang kumpanyang sangkot. Ayon sa kanila, hindi pa raw tapos ang gusali noong ito ay gumuho. Ibig sabihin hindi pa raw ito matibay dahil wala pa ito sa final stage. Pero may ebidensyang nagsasabing noong mga nakaraang buwan ay ipinagdiwang pa nila ang pagkakatapos ng initial structure ng gusali. Ibig sabihin, kinilala nila na natapos na ang malaking bahagi ng proyekto. Kung kaya't nang biglang bumagsak ito ay hindi ka panipaniwala na bigla na lang nilang sinasabing hindi pa pala ito tapos. Sa totoo lang, hindi lang simpleng gusali ang proyektong ito. Kasama rin ito sa mas malawak na plano ng China na tinatawag na Belt and Road Initiative na isang programa ng Communist Party ng China para magtayo ng mga infrastructures sa iba't ibang bansa. Kaya ngayong nasangkot sa iskandalo ang isa sa kanilang proyekto ay halata ang kanilang pagsisikap na maghugas kamay at layuan ng usapin. Pero hindi papayag ang mga autoridad ng Thailand na basta na lang palampasin ito. Mabilis rin silang nagsagawa ng investigasyon. At sa simula pa lang ay may mga nadiskubring seryosong problema.
Isa sa mga pinakamahalagang detalye na lumabas ay ang tangkang pagkuha ng mga sensitibong dokumento ng 4 na Chinese nationals. Umabot sa 32 na dokumento ang gusto nilang kunin at kabilang dito ang mga blueprints at iba pang technical files. Ayon sa mga opisyal, malaki ang posibilidad na may laman itong ebidensya ng kapabayaan o katiwalian. Subalit, hindi nagtagal ay lumabas sa investigasyon ang pangalan ng 2 Chinese companies na sangkot sa proyekto at ito ang Xinke Yuan Steel at ang China Railway No. 10. Ayon sa mga ulat, ang Xinke Yuan Steel ay nagsupply ng steel bars para sa proyekto. Ngunit ang mga ito ay hindi pumasa sa safety standards ng Thailand. At ang mas nakakatakot pa ay lumabas na may masama na palang record ang kumpanyang ito. Dahil noong March 29, 2024 ay isang malaking crane ang bumagsak sa isa sa mga pabrika nila sa Rayong. 7 manggagawa rin ang namatay sa insidente. Ilang buwan lang ang lumipas, noong December ng parehong taon ay isang malakas na pagsabog naman ang yumanig sa isa pa nilang pabrika. 2 ang namatay at 3 ang malubhang nasugatan. Dahil sa mga insidenteng ito, noong April 1 ng taong 2025 ay ipinasara ng pamahalaan ng Thailand ang kumpanya dahil sa sunod-sunod na kabiguang sumunod sa mga safety standards. Karagdagan pa dito, ang kumpanyang tinatawag na China Railway No. 10 ang siyang nanguna sa paggawa ng gusaling gumuho sa Bangkok. Pero hindi lahat ng parte ay sila ang gumawa. Yung mga bakal o steel parts ay ibinigay nila sa isa pang kumpanya na galing din sa China na ang pangalan ay Xinke Yuan Steel. Kaya pareho silang mga Chinese companies. Kapag ang isang mahirap o developing country ay humihingi ng tulong sa China para punduhan ang paggawa ng mga bagong kalsada, tulay, gusali o iba pang infrastruktura ay hindi talaga napapakinabangan ng bansang iyon ang pera sa paraang inaasahan. Kasi sa halip na lokal na kumpanya ang gumagawa, ay ang mismong mga kumpanya galing sa China ang tinatanggap ng proyekto. At imbes na kumuha sila ng mga manggagawang galing sa mismong bansang kanilang tinutulungan, ay nagdadala pa sila ng sarili nilang mga trabahador mula sa China. Ang ibig sabihin nito, yung perang ipinahiram ng gobyerno ng China ay bumabalik din sa kanila. At ang mas nakakalungkot pa rito, bukod sa hindi nakakatulong sa lokal na ekonomiya, ay kadalasan ay hindi rin maganda ang quality ng mga proyektong ginagawa. Tulad na lang ng gusaling biglang gumuho sa Bangkok. Isa lang ito sa maraming patunay na may problema sa tibay ng mga proyektong pinapatakbo ng mga Chinese company. Sa totoo lang, ganito gumagana ang tinatawag na death trap strategy ng China. Sa halip na gumamit ng armas o digmaan para sakupin ang isang lugar, ay ginagamit nila ang pera at utang. Kapag hindi nakabayad ng isang bansa, ay pinipilit nilang kunin ang mga mahalagang ari-arian nito, tulad ng mga lugar, mina o port. Sa ganitong paraan ay unti-unti nilang kinokontrol ang mga bansang nangangailangan. Samantala, ang isang magandang halimbawa nito ay ang nangyari sa Tajikistan. Noong 2016 ay gumawa ang China ng isang power plant na kayang gumawa ng hanggang 400 megawatts ng kuryente. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit $350 million. At ito ay pinunduhan ng mismong gobyerno ng China. Pero matapos ang halos 3 taon ay hindi nakabayad ang Tajikistan. Kaya bilang kapalit ay kinuha ng China ang minahan ng ginto ng bansa. At nang hindi pa rin matapos ang problema sa bayarin ay kinuha rin nila ang minahan ng silver. Sa huli ay nawala sa kamay ng mga mamamayan ang ilan sa pinakamahalagang kayamanan ng kanilang bansa. Bukod pa rito, ang isa pang malinaw na halimbawa ay ang Sri Lanka. Umabot sa mahigit $12 billion ang utang nila sa China. Nang hindi na nila ito kayang bayaran, ay napilitan silang ipagamit sa China ang isang napakahalagang daungan ng bansa. At ito ang Hambantota Port. Ang sabi ng pamahalaan ng Sri Lanka, ito raw ay para lang sa negosyo. Pero hindi naniwala ang India. Kasi ayon sa ilang ulat, nagtangkang magpadala ang China ng mga barkong pang-espiya sa lugar. Ito ay mga barkong kayang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga satellite at missile ng ibang bansa. Mabuti na lang at nakiusap ang India sa Sri Lanka na huwag hayaan ang pagtatayo ng military base ng China sa lugar na malapit sa kanilang hangganan. Sa Pakistan naman ay napakalaki rin ng pautang na natanggap nila mula sa China. Aabot ito sa humigit kumulang $26 billion. Kabilang dito ang pagpapatayo ng 12 power plants. Pero sa kasamaang palad ay halos wala ng kuryente sa ngayon. Itinigil na rin ang operasyon ng mga planta dahil hindi na kayang bayaran ng gobyerno ang utang. Kaya kung gusto ulit nilang magkaroon ng kuryente, ay kailangan muna nilang magbayad agad ng malaking halaga. Kaya kung titignan natin ang kabuuan, ay makikita natin na lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano ng China. Ang layunin ay maging mas makapangyarihan kaysa sa Amerika at tuluyang maging pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Sa pamamagitan ng mga pautang na kunwari itulong lang
ay unti-unti nilang kinukuha ang kontrol sa mga bansang may mahalagang likas na yaman o mahalagang location. Kung iisipin mo, may mga pagkakataon talaga na hindi nakakabayad ang ilang bansa sa mga utang nila. At kapag nangyari ito, ano ang ginagawa ng China? Sa mga panahong hindi nakababayad ang isang bansa, kadalasan ay may kapalit ito. Hindi lang basta pera ang nais ng China. Sa maraming pagkakataon ay kinukuha nila ang mahahalagang bagay gaya ng gold, silver, langis at minsan pa nga ay mismong mga daungan. Pero wag muna tayong dumiretso sa bahaging iyan ng kwento. Bago ang lahat, balikan muna natin kung paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito. Noong una ay tinawag ang proyektong ito na One Belt, One Road. Pero maraming bansa ang agad nagtaka at napaisip, bakit isa lang? Isa lang ba ang may hawak at kung isa lang, sino ito? Ang sagot syempre ay China. Kaya para hindi agad halata ang tunay na intensyon, ay pinalitan nila ang pangalan. Ngayon ay tinatawag na itong Belt and Road Initiative o mas kilala sa tawag na BRI. Bagaman nagbago ang pangalan, ay hindi naman nagbago ang mismong layunin. Ang BRI ay isang napakalaking plano ng China. Plano nilang ikonekta ang kanilang bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kabilang dito ang Southeast Asia, Africa at maging ang Europe. Sa madaling salita, kahit saan may opportunity ay andyan na agad ang China. Isa sa mga pangunahing paraan nila para makapasok sa mga bansang ito ay sa pamamagitan ng pagpapautang. Nagpapahiram sila ng bilyon-bilyong dolyar. Sa Sri Lanka pa lang ay nakapagpahiram na sila ng mahigit $12 billion. Sa Pakistan ay umabot na ito sa halos $26 billion. At sa Tajikistan ay pumalo na sa $3 billion. Sa kabuuan ang halaga ng utang na pinahiram ng China sa mahigit 100 na bansa ay umabot na sa halos $1 trillion. At karamihan sa mga bansang ito ay hirap at kulang sa yaman. At kapag hindi nakakabayad ang mga bansang ito, ay doon na pumapasok ang totoong layunin ng China. Unti-unti nilang kinukuha ang mga bagay na may malaking halaga. Sa Pakistan ay kontrolado na nila ang ilang power plant at ilang daungan. Sa Tajikistan naman ay nakuha na nila ang ilang minahan ng ginto at pilak. At sa Sri Lanka ay hawak na nila ang isang kilalang daungan, ang Hambantota Port. At hindi lang basta gamit pang negosyo ang intensyon nila rito. May balak ang China na gawin itong military base para sa kanilang interes. At ngayon marahil mapapaisip ka kung ganito pala ang sistema, bakit pumapayag pa rin ang mga bansang ito na umutang sa China? Ang sagot ay simple lang. Hindi lahat ng utang ay masama. Sa totoo lang kung gagamitin sa tama, ang utang ay maaaring maging susi para umangat ang isang bansa. Isipin mo na lang na mayroon kang maliit na negosyo, gaya ng car rental. Meron kang 3 sasakyan at kumikita ka ng $1,500 bawat buwan. Isang araw ay may nag-alok sa'yo ng loan para makabili ka pa ng isa pang sasakyan. Kung gagamitin mo ito para bumili ng isang Toyota na kaya mong bayaran buwan-buwan gamit ang kinikita ng sasakyan na iyon, ay mainam ang desisyong ito. Ngunit kung ang bibilhin mo ay isang mamahaling Mercedes na ang buwan ng hulog ay mas mataas pa kaysa sa kinikita nito, ay dito na magsisimula ang problema. Hindi ka na kumikita, kundi nalulubog pa. Ang kita ng iba mong sasakyan ay napupunta lang sa pambayad ng isang bagay na hindi naman nakakabawi ng puhunan. Ganyan din sa mga bansa. Kapag ang perang inutang ay ginamit sa mga proyektong tunay na makakatulong sa ekonomiya, gaya ng pagtaas ng GDP, ay maaaring umangat talaga ang bansa. Subalit kapag ang proyekto ay hindi pinag-isipan o hindi naman kailangan, ay lalo lang itong magpapalubog sa utang ng bansa. At kapag ang pautang ay mula sa China, mas dapat mag-ingat kasi iba ang paraan nila kumpara sa ibang international lenders tulad ng World Bank. Sa mga institusyong ito ay may malinaw na proseso kung saan dapat gamitin ang pera, may auditing at may transparency. Pero sa mga pautang mula sa China ay madalas walang ganito. Walang malinaw na pagsubaybay kung saan napunta ang pera, walang public report, walang plano para matiyak na magiging matagumpay ang proyekto sa mahabang panahon. Samantala, isang magandang halimbawa nito ang Hambantota Port sa Sri Lanka. Maraming eksperto ang tumutol sa proyektong ito noon. Ayon sa kanila, hindi ito ang tamang investment dahil meron naman ng mas malapit at gumagana na daungan sa Colombo na siyang kabisera ng bansa. Totoong may lumalaking demand sa kalakalan pero hindi pa ito sapat para biglang magtayo ng bagong daungan na sobrang laki at mahal. Ngunit sa China ay hindi ito mahalaga. Hindi kailangang may malinaw na dahilan kung bakit dapat gawin ang isang proyekto. Ang importante sa kanila ay makapasok sila at makakuha ng impluwensya. Ang totoo, hindi naman talaga interes ng China na mapaunlad ang ekonomiya ng ibang bansa. Ang gusto nila ay kontrol. Ang tunay na layunin nila ay mapalapit sa mga taong may kapangyarihan sa gobyerno. Yung mga kayang gumawa ng batas. Yung kayang magdesisyon kung anong direksyon ang tatahakin ng bansa. Yung kayang tumindig para sa China sa mga usapan sa global stage. Pero paano nila ito ginagawa? Simple lang.
Papautangin nila ang bansa nang walang masyadong tanong kung saan gagamitin ang pera. Dahil walang auditing o pag-monitor, nagagamit ng mga politiko ang perang ito para sa pansariling interes. Pwede nila itong gamitin para mapaganda ang kanilang imahe sa publiko, palakasin ang kanilang kampanya, o ipagawa ang mga proyektong pampapogi lang sa kanilang bayan. Gaya na lang ng ginawa sa Hambantota Port. Hindi ito itinayo kung saan-saan lang. Itinayo ito mismo sa bayan ng dating Pangulo ng Sri Lanka na si Mahinda Rajapaksa. Bakit? Para maipakita niyang may ginagawa siya para sa mga kababayan niya, para tumaas ang suporta sa kanya. At habang siya ang nananatiling makapangyarihan, ay patuloy ding nakapapasok ang China sa loob ng bansa. Sa dulo ng lahat, ang biglaang pagbagsak ng ekonomiya ng Sri Lanka ay ikinonekta sa matinding katiwalian ng pamilya Rajapaksa. Noon ay sinasabi ng marami na mabilis ang pag-unlad ng kanilang bansa. Pero ang dating sinasabing pag-asenso ay tuluyang nawala. At ang kinahinatnan ng lahat ng ito ay napilitang tumakas palabas ng bansa ang pamilyang namuno para makaiwas sa kaso. Pero sa panig naman ng gobyerno ng China, basta't may mga pinuno na kaya nilang impluwensyahan para masunod ang gusto nila, ay ayos lang kahit saan mapunta ang perang pinapahiram nila. Sa katunayan, mas madali para sa kanila kung ang mga pinunong may bahid ng katiwalian ang manatili sa pwesto dahil hindi ito mahirap paikutin. At ngayon ay dumarami na ang mga bansa na unti-unting namumulat sa katotohanan sa likod ng mga proyektong pinopondohan ng China sa ilalim ng Belt and Road Initiative. At isa sa mga pinakabagong halimbawa nito ay ang nangyari sa bansang Serbia ilang buwan lang ang nakalipas. Isang bagong ayos na istasyon ng tren ang basta na lamang gumuho. Walang lindol, walang bagyo, walang anumang natural calamity. Pero bigla na lang itong bumagsak. 15 na tao ang namatay sa insidenteng ito. Pagkaraan ng ilang araw ay lumabas sa mga ulat na ang istasyong iyon ay isa ring proyekto sa ilalim ng BRI at may kumpanyang mula China ang siyang namahala sa construction nito. Doon na nagsimulang magtanong ang mga tao sa Serbia. Sino ang tumanggap ng pera? Magkano ang nagastos sa proyekto? Pero tila ayaw ng gobyerno nilang ibigay ang detalye. May mga nagsagawa ng sariling investigasyon at ayon sa kanila, umabot sa $64 million ang halagang inilaan para sa simpleng renovation ng istasyong iyon. At kung pagbabasehan ng halaga, ang perang iyon ay sobra-sobra na para makapagtayo ng bagong istasyon mula sa umpisa. Ngunit sa halip na punta lang ang buong pondo sa isang kumpanyang Chinese at ang resulta ay isang malaking trahedya. Halatang may mga tao o grupo na kumita sa likod ng proyektong ito at siguradong hindi ang karaniwang mamamayan. Kaya malamang ayaw ng gobyerno ng Serbia na ilabas ang mga dokumento. Baka kasi lumabas ang mga pangalan ng mga taong gusto nilang protektahan. Ngunit sa totoo lang, hindi ito ang inaasahan ni Xi Jinping nang simulan niya ang Belt and Road Initiative noong taong 2013. Ang orihinal na plano ay gamitin ang mga proyekto bilang paraan para palakasin ang impluensya ng China sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero ngayon ay parang ang mismong proyektong ito ang unti-unting bumabalik sa kanila bilang isang bangungot. Sa kasalukuyan higit pa sa dati, mas kailangan ngayon ng China ang suporta ng iba pang mga bansa, lalo na ngayong lumalakas ang pressure na nagmumula sa Estados Unidos. Pero ngayon ay tila pinipilit ng US ang maraming bansa na pumili. Kakampi ka ba sa China o sa Amerika? At kung tutuusin, karamihan sa mga bansa ay mas pipili kung saan sila mas makikinabang. At madalas ang pinipili nila ay ang Amerika. Gusto nilang makapasok sa US market, gusto nilang mas gumanda ang ekonomiya nila sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan sa isang bansa na may malaking middle class, mga mamimiling may sapat na pera para gumastos. Dahil dito ay maraming bansa ang lumalapit ngayon sa Amerika para makipag-usap tungkol sa mga taxes o tariffs. Ngunit isa sa mga kondisyon ng US ay itigil ang pagbibigay ng tulong sa China para makaiwas ito sa buwis, isang bagay na matagal nang ginagawa ng ilang bansa mula pa noong 2018 at 2019. At kapag iniisip natin ito ay parang hindi na bago. Paulit-ulit na lang. Ilang beses na ring napatunayan na ginagamit ng China ang ibang bansa para takpan ng tunay na dami ng kalakal na pumapasok sa US. Ayon sa mga pagsusuri, tinatayang humigit kumulang 15% ng mga produkto ng China na pumapasok sa US ay dumadaan muna sa ibang bansa o kaya na may pinapadala sa mga kumpanyang may access sa loophole ng tax system. Ngunit sa ngayon ay mas pinipilit ng US na isara na ang lahat ng daan, hindi lang ang mga direktang kalakalan, kundi pati na rin ang mga tagong paraan ng pagpapadala ng produkto. Kaya mas nagiging desperado ang China sa paghahanap ng mga bagong kaalyado. Pero ang problema, dahil sa dami ng bansang naloko o nalubog sa utang dahil sa BRI, ay wala na halos gustong makipagkaibigan sa kanila. Ang dating kinatatakutan na kapangyarihan ng China sa buong mundo ay unti-unti nang nabubura. Kaugnay pa nito, sa loob ng mahabang panahon ay halos walang bansa ang naglalakas ng loob na tumutol sa China.
Marami ang natatakot sa pwedeng mangyaring gulo sa ekonomiya kung susuwayin sila. Pero may isang leader na hindi natakot, ito si Donald Trump. Ayon kay Trump, walang ibang presidente ang may lakas ng loob na gawin ang ginawa ko. Matagal nang inaabuso ng China ang sistema ng kalakalan at dapat na itong tapusin. At ngayon ay unti-unti nang nararamdaman ng China ang epekto ng mga naging desisyon na yun. Sa datos na lumabas, sa nakaraang taon lang ay kumita ang China ng $1 trillion mula sa pakikipagkalakalan sa US. Pero para kay Trump, hindi ito patas at kung magpapatuloy pa ito, hindi raw kakayanin ng sistema ang ganitong klase ng kalakaran. Kaya ngayong nababawasan na ang suporta na natatanggap ng China mula sa iba't ibang bansa, ay mukhang papasok na sila sa panibagong yugto ng krisis sa ekonomiya. Sabi ng ilang eksperto, mauubos din ang mga options ng China. At sa huli ay mapipilitan din silang makipagkasundo sa US dahil sa totoo lang nakasalalay ang ekonomiya ng China sa mga produktong inaangkat papunta sa US at iba pang mayayamang bansa. Simula pa noong nakapasok sila sa World Trade Organization, halos lahat ng kanilang plano ay nakatuon sa iisang layunin. Ang i-export ang murang produkto nila sa US, sirain ang industriya ng bakal, aluminum at mga military products ng Amerika at gawing dependent dito ang buong mundo. Pero sa ngayon sa unang pagkakataon ay may isang leader na hindi nagpatalo. May isang presidente na matapang na nagsabing tama na.